Sa dulo ng baryo ng San Vicente may isang kagubatan. Tinatawag itong baluktot dahil baluktot ang mga puno. Madilim dito kahit araw. Ang mga sanga ay parang mga kamay na nakaabang. Ilang hakbang pa lang mawawala ka na sa liwanag. Ang hangin ay mabigat at malamig. May amoy na kakaiba parang nabubulo. Dito raw nakatira ang mga aswang. Walang gustong lumapit sa baluktot. Ang mga matatanda ay may mga kwento. Mga kwento na nagpapanginig sa takot. Tuwing may gabi may naririnig na mga ingay mula sa baluktot. Kalagaw ng mga sanga, parang may nagmamasid. Minsan may maririnig kang bulong. Malapit lang parang sa tenga mo. Pero pag lingon mo, wala namang tao. Ang boses ay malamig at madilim. Sabi nila, mga aswang daw yon. Kinakausap ka, tintukso. Hinihila ka palapit sa baluktot. Sa gitnang baluktot, may isang malaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay makapal at mahaba, parang mga ahas. Dito raw nakatira ang pinakamalakas na aswang. Isang mangkukulam na kayang mag-iba ng anyo. Minsan, magandang dalaga. Minsan, matandang pulubi. Lagi siyang naghanap ng mabibiktima. Kapag nakapasok ka sa baluktot at nakita mo ang puno ng balete, huli na ang lahat. Wala nang makakatulong sa iyo. Maraming kwento tungkol sa mga aswang sa baluktot. May nakakita daw ng mga matang kumikinang sa dilim, pula at nakakatakot. May nakarinig din daw ng mga iyak ng bata. Kapag sinundan mo ang iyak, dadaling ka nito sa loob ng baluktot at hindi ka na makakalabas. Ang mga kwentong ito ay ikinukwento ng mga matatanda sa mga bata para takutin sila at huwag lumapit sa baluktot. Isang gabi, may narinig na sigaw mula sa baluktot. Malakas at puno ng takot. Nagising ang buong baryo. Walang gustong lumabas. Kinabukasan, may nakitang bakas ng dugo malapit sa kagubatan. May nagsasabing isang binata ang nawala. Hinanap siya ng mga tao pero wala silang nakita. Sabi nila kinuha daw ng mga aswang. Dinala sa loob ng baluktot at ginawang hapunan. Simula noon, mas lalong natakot ang mga tao sa baluktot. Hindi na sila lumalapit kahit sa araw. Baka may magbantay na aswang. Kapag kailangan dumaan malapit sa baluktot, mabilis ang lakad nila, hindi lumilingon. Nagdadasal na sana ay hindi sila pansinin ng mga aswang. Ang takot ay laging nasa isip nila, parang isang mabigat na pasanin. Maraming alamat tungkol sa mga aswang. May mga nagsasabing dati silang tao. Pero dahil sa kasamaan ng ugali, naging halimaw sila. May mga nagsasabi ding may kapangyarihan ng mga aswang. Kaya nilang magpalit ng anyo, maglaho at kontrolin ng mga hayop. Ang mga alamat na ito ay nagsisilbing babala. Magpakabait ka at huwag gumawa ng masama. Kung hindi, baka kunin ka rin ng mga aswang. Ang mga tao sa San Vicente ay natuto ng mabuhay sa takot. Iniwasan nila ang baluktot. Lalo na kapag gabi, nagdadala sila ng mga anting-anting para proteksyon. Nag-iingat sa mga sinasabi at ginagawa. Dahil baka may makarinig na aswang, ang baluktot ay naging simbolo ng panganib, isang lugar na dapat iwasan, isang paalala na may mga bagay na mas mabuting hindi na lang malaman. Kahit hindi nakikita, ang mga aswang ay buhay sa puso ng mga tao sa San Vicente. Naging bahagi na sila ng kanilang kultura at paniniwala. Ang takot ay naging isang paraan para protektahan ang sarili, isang paalala na maging mabuti at maingat sa lahat ng oras. At habang buhay ang alamat ng mga aswang sa baluktot, mananatili rin ang takot at lagim sa puso ng mga tao.